na mga balita na hindi natin dapat bibitawan. Alright? So, kung natatandaan nyo, ayan, anong title natin? Lisa, may kasabwat na hitman sa Romania at Turkey. Balikan po natin sa lahat ng mga bagong kakanood pa lang ng channel ko. Ako si Marlica. Since 2015, ako'y nagbablog na. Hindi po 1997. Okay? Taliwas sa kasinungalingan ni Liza Araneta Marcos. Okay? O ni Lisa Fair. Lahat na ng kahayupan na sa kanya na. So, siya ay nagpakalat ng kasinungalingan na pinick up naman ng mga mainstream media na hindi man lang nag-double check. So, ibig sabihin, ito mga mainstream media na to ay mga sinungaling. We all know that. Okay? Ngayon, mga kababayan, dun sa... Oh yeah, nagpakilala muna ako, diba, sa inyo. Alam nyo na ako po, mga kababayan, ay kinasuhan ni Taerna dahil sa pakikipagsabwatan niya kay Lisa Marcos. Pangalan na natin ang buo. Si Taberna, si Anthony Taberna, kung hindi nyo alam, last year, ayon sa kanilang mga sa binalita, pinakalat sa dyaryo, dyan sa Pilipinas, sa mga media na ako'y kinasuhan niya ng cyber libel doon sa ina-accuse niyang hindi daw niya nabasa. Or ang tawag ko po doon ay fabricated crime. Dahil si Taberna at si Lisa Araneta Marcos ay magkasabwat na nag-invento ng address dyan sa Pasig. Na alam nyo na yun, yung iba dyan, alam nyo na, sa Pasig para po ako masampahan ng kaso at magwagi sila na ako ay bigyan ng warrant of arrest. Last year yan. Okay? Sa inyong kalaman, hindi na po ako nakatira sa Pilipinas matagal ng panahon. Okay? Gusto ko lang ipaintindi sa inyo. Then, okay, hindi walang nakarating sa akin na kahit anong summon o whatsoever. Kasi hindi naman ako nakatira sa Pilipinas. But it's not okay. Pero gusto kong iparamdam sa inyo ay ilagay sa puso nyo kung gaano ka-demonyo si Lisa. Narinig nyo na sa interview. Mismo na sinabi niya na kung gusto lang daw niya na patulan, okay? Gusto lang daw niya patulan ng mga bashers, pero pinapatulan niya na nga, nagpa-interview pa siya, di ba? Ay tatawag din siya sa Romania. Napag-alaman natin, okay, na meron pa lang, may mga hired manggugurgur sa Romania and even sa Turkey. Pero bago ako pumunta dyan, gusto ko ipaintindi sa inyo kung anong kahayupan na ginagawa ni Lisa Araneta Marcos. Alright, ngayon mga kababayan, number 1, na panghaharas ni Lisa Tanas at ni Taberna at mag-invento ng address o fabricated crime o case sa Pilipinas. Pangalawa, pangatlo, nakipagsabwatan si Lisa Araneta Marcos sa mga swangit, okay, na designers. Okay, na isa doon ay tinulungan ko nung walang pambayad sa kuryente, naglilimahid, namamalimos. Diba? Well, hindi namamalimos ng tulong. Okay? Then, ginamit ni Lisa yan para mag-file ng case against me dito sa Amerika. Multi-million pesos po ang pag-file ng kaso. Pero dahil tinutulungan ni Lisa, ang mga satanas ay nakaka-afford sila magbayad ng abogado. But, again, hindi tayo magpapatingan. Balikan natin. Noong December, last year po, December, ako ay nakatanggap ng death threat na si Mel Robles ay nag-usap sila doon sa court restaurant. Okay? Na kung saan ay pinag-usapan nila na si Mel Robles ang inatasan o nag-volunteer na magbabayad ng hitman ng 10 million pesos. At nung time na yun, doon nanalo ang loan better at the end of December. So, kailangan ninyong maintindihan yung pagkasunod-sunod ng pangyayari. Okay? That was December. Ngayon, mga kababayan, noong January po, first week ng January, pagkatapos ng selebrasyon ng bagong taon, ako ay nag-report sa FBI. Okay? Nireport ko sa FBI dito, sa Amerika, na ako ay may nakarating na impormasyon sa akin na si Mel Robles, si Tambaloslos,
lahat ng makasabot ni Lisa, ako ay ipapagurgur. Kaya ni-report ko number 1 si Lisa, ang pangalan niya si NBI. Tapos nagkaroon po, fast forward, nagkaroon ng maisog rally, January 28, nung sinabayan ng kick-off rally ni Kuting, o kick-out rally, malapit na yan, ay, January 28, Davao, Cebu. Okay, may nakarating, basta isa sa maisog rally, 28 ba? 28 or isang rally o pangalawang rally. But anyway, may nakarating, Davao, may isang rally na may nakarating sa akin na impormasyon, galing din po sa taong gobyerno, na talagang desidido si Lisa Araneta Marcos na ako ay ipapagurgur. Okay? At yan po, mayroong sworn statement at 2 testigo. Okay? Yan. Okay? Na nagsabi sa akin. At yun ay, actually, sabi ko nga, ay i-forward na natin sa authorities. Pero dahil nagpa-interview si Lisa sa kanyang kabangagan at sa kanyang kasyungahan, kabalbalan, kajuangan, nakita nyo naman, kitang-kita ninyo kung paano siya nabitag dito. Nalaman ninyo kung anong klaseng tao talaga itong walang iyang ito. So, ngayon, itong video niya, okay, video na sinasabi niya kung siya lang daw ang, actually, isa doon sa sinabi niya ay sabi ko nga, yung interview ni Taberna is, syempre, scripted yon to cover up. Ang isa sa sinabi niya doon na, doon sa mga kasinungalingan niya, na dahan-dahan sila kasi if I'm in charge, lahat sila sabi niya, lahat sila patay. Diba? Dahan-dahan sila talking to tayo na mga kritiko. Diba? Dahan-dahan sila kasi if I'm in charge, lahat sila patay. Ako pa. Okay? Then, dun sa tanong ni Taberna about sa akin kay Lisa Marcos na, ang sinabi niya doon na powerful naman kayo, kayo yung, ito yung content ng pagtatanong. Powerful naman kayo, Presidente si Marcos at ikaw First Lady. Ang sabi nga dyan, First Lady, di ba? Bakit hindi ipa-take down ang mga Facebook ni Marlica, mga kritiko, o lahat ng social media account. Tapos ang drama ni Lisa, no, hindi daw sila papatol, hindi sila magpapay ng libel, pero the fact na siya ay nagpa-interview at nagpapatol sa amin, yun ay kasinungalingan. At nabanggit ni Lisa doon na kung gusto daw niya, tatawag lang siya sa Romania. Napag-alaman natin na ang minimin ni Lisa Marcos sa Romania, actually, mamaya tayo dadako sa Turkey, bayan, ay assassin na maggurgur. Okay? Bakit na sinasabi yun, mga palangga? Okay? Ayan. Bakit sinasabi ni Lisa yun? Okay? Na isang tawag lang o tatawag sa Romania, di ba? So, ibig sabihin yun manggugurgur. Kaya idadagdag ko itong interview niya, di ba? Yung transcription pati video na i-report dito sa authority sa Amerika. Kaya the more na bumubuka yung bunganga ng buwaka ng inang ito, the more na napapahamak siya. Kasi lumalabas na talagang manggugurgur siya. Okay? Ngayon, remember the extraction, yung kidnapping. Napag-alaman natin, actually, itong mga nagme-message sa akin, na concerned doon sa distressed mother na I hope makontak natin, makipag-connect sa atin or, I hope nanonood siya. Di ba? Na nung panahon na sa Turkey pala, ay may mga taong sumusunod dito. At even nung ngayon nasa parts of Europe na siya, ay sinusundan siya. Kaya itong mag-ina, hanggang ngayon, kaya ako galit na galit. Napag-alaman ko, mga kababayan, napalipat-lipat sila ng bahay dahil may sumusunod sa kanila. Sino yung sumusunod sa kanila? Ano yung magpapa-autograph? So definitely, hitman yon. Definitely assassin yun. Tandaan ninyo, bakit damay si Lisa dito? Sino ang mag-uutos na magpapategi dun sa ina at saka dito sa mga anak? Walang iba ang mastermind dito si Lisa Araneta at ang tatay ng mga bata. Kasi nilagay niya, si Francis Chua, inilagay niya ang mga anak niya sa buhay, sa peligro, sa pagkademonyo na nakipagsabuatan sa kay Lisa na ipadukot itong mga bata. So, itong si Lisa Araneta Marcos
ay utak talaga ng mastermind lang lahat ng kababuyan at pinapayagan naman ni Marcos Jr. Kaya si Marcos Jr. dapat maalis na sa kanyang pwesto dahil sila ay kriminal, sila ay manggugurgor, sila lahat ay pasimuno ng kasamaan na nangyayari sa Pilipinas. Naalala ninyo yung istorya ng kidnapping, di ba? Yung boses ni Lisa na nakipag-usap siya doon sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Okay? Nakipag-usap siya na i-push ang pabilisin yung pag-aasikaso ng mga papeles. Actually, ready na, di ba? At naayos na daw, sabi ni Lisa, yung mga case na yun during that time ay fabricated crime. Pag-usapan na natin yan. But ganun pa man, mga kababayan, itong Lisa Satanas na ito, ay talagang, at saka si Marcos Jr. ay dapat managot. Binasa ko rin sa inyo noon, few weeks ago, na ang tungkol dito sa pagdukot nga sa mga bata na ang promotor nga ay si Lisa Araneta Marcos dahil kaibigan niya si Francis Chua, business partner niya sa kanyang mga illegal na gawain. Kaya pag pina-audit niya ang negosyo ni Francis Chua, kung matino lang ang ating gobyerno at may maglakas ng loob na halongkatin ang negosyo niyan, makikita na kasabwat sila ni Lisa at ang mga pera galing sa pera ng bayan. At habang sila ay namamayagpag dahil sinusuportahan ni Marcos Jr. at ni Lisa ang mga illegal business nitong Chua na ito, kaya naging makapangyarihan para mag-hire sila ng mga tiwaling abogado, tiwaling nakipagsabwatan dyan sa isa para dukutin ang mga bata. Mga kababayan, makakalaboso yan. Okay? Makakalaboso yan. Ngayon, ito bagong-bago. Bagong-bago na balita. So, alam nyo na si Lisa, ang minimin niya sa Romania ay manggugurgur. Kaya hindi rin malabo, you know, yung target nila ang target nila, sila Pastor Kibuloy, si Kong Arnie Teves, nagigil si Marcos Jr. na pauwiin si Teves at huliin si Kibuloy sa mga kasong hindi pa nalilitis, kundi mga pagbibintang o fabricated crime nila. So hindi malayong magurgur ito kasi the intention of this government is manggurgur, manggipit, mga kababayan. Pero hindi tayo papayag na magwawagi itong mga buwaka ng inang ito. Alam po ito ng Malacanang press corps. Kaya sabi ko, nakakaawa kayo sa Pilipinas. Nakakaawa tayong lahat ang mga susunod na henerasyon. Sabi ni Karen Casmundo, yun nga, why na mentioning Romania exactly. Anong meron sa Romania na kung ano lang tatawag siya sa Romania? Alam mo, tatawag siya o order siya ng pagkain sa Romania o order siya ng hitman para manggurgur. So alam nyo, kapag ang tao ay may saltik, okay? Kapag bangag ka, nagpa-interview ka, mga kababayan, nagkakalasundo, anong tawag sila sa Tagalog? Hindi nagja-jive, hindi nagsasabay yung utak mo, okay? Utak mo sa iyong bunganga dahil nga subconsciously yung iniisip mo, yung ano yung nasa utak mo, yung evil na pag-iisip. Okay? Yung evil na pag-iisip, yun talaga ang nasa isip mo. Kaya naman nakakapagsabi siya ng what? Nitong mga bagay na ito. Di ba nakita nyo sa interview kung gaano siya kayabang? Di ba? Narcissistic yan, ganyan. Ang tawag ko nga sa kanya is vindictive narcissist. Di ba sa medical field, pag ang tao ay nagpapakita ng grandiosity, okay, na super powerful, na ako si ganito, ako si ganyan, very powerful ako ay first lady, ganyan-ganyan. So itong mga ganitong klaseng mga manifestation, ang pagpapakita ng kanyang feeling entitled, feeling very New York, at sabi ko nga, ang sabi pa nga niya, yung kanyang anak na si Sandro ay very British, na sabi ko nga sa inyo na, yes, very British na mukhang plunger ng inodoro.
Wala man lang latay ng royal blood. Ba't kamukha ng o plunger o pangbomba sa inodoro itong si Sandro? Okay? Kung maka-arte, Briton, putangin na, lumipat na lang kayo lahat sa England. Mga inayupa kayo. So ito ay nagpapakita ng pag-uugali ni Lisa Marcos na isang may aning-aning. Okay? At sobrang what? Ay, sulat ko to. Yung baka makalimutan ko na mamaya. Okay? Wala siyang pakialam sa Pilipino. Lack of empathy. Dahil sobrang hangin, sobrang bangag, sobrang pulburon na ang pumapasok sa utak niya. At siya ay what? Okay? Siya ay isang power tripper, talagang nasa likod siya ng mafia. At kasama doon sa kanyang pinapakitang pag-uugali o manifestation ng isang taong bangag, mga kababayan, ay jealousy. Doon tayo papasok kay Inday Sara. The reason why galit na galit siya kay Inday Sara ay nagsiselos siya noon pa sa tandem ni Sara at Puting. Nagpaka-plastic lang yung hinayupak na yan para sa power. Ito naman si Inday Sara, nabudol, nagamit. Kaya dapat, mag-ano na siya, gumawa na siya ng paraan. Pero bibigyan natin ng isang bonggang-bonggang time yung mga babae sa buhay ni Kuting. Okay? Wag ngayon. Okay? Yung mga pinost natin yun sa Facebook, yun po ay mga girl lalo ni Kuting na 1 milyon lamang ang paligo kay Lisa na itong mga girl lalo ni Kuting ay naliligo siguro sa fresh milk, pero si Lisa ay naliligo sa tubugan sang Carabao. Okay? Ngayon, balik tayo sa issue nitong itong kidnapping. Okay? Ngayon, mga kababayan, dahil nga, okay, takot yung mga Malacanang press corps. Naintindihan ko kayo, may mga pamilya kayo. Kung ako sa inyo, kung na tatapalan yung inyong mga bibig, hindi kayo makapagsalita, better resign. Huwag nyo nang ipilit ipakain ang ipakain o pakainin ang inyong mga anak galing sa payola. Baka kayo nahihiya. I'm not saying na lahat kayo. Okay? I respect to those people na hindi tumatanggap ng payola. Gaano kasakit sa Malacanang press corps na marami kayong alam pero hindi kayo makapagbalita. What's the point of walang kinikilingan? Diba? Pawang katotohanan lamang kung kayo ay binubusalan katulad ng Tribune. Halos lahat kayo dyan. Kung kayo ay binubusalan. Ngayon mga kababayan, dahil sa mga eksena, sa pulburon test, itong pulburon na iniiwasan nila na gusto nilang pagtakpan, kaya nagpa-interview si Lisa, mga kababayan, ay napapraning na si Lisa at si Marcos Jr. at lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Kaya naman, dahil hindi nila malaman, sabi nga ni Joey, shout out sa'yo, I like that post. Sabi ni Joey na ilabas ko na, o tama ba yung term niya, na-expose ko na kung sino ang puting ahas ni Taberna. So, di ba, dahil dun sa audio voice ni Lisa at ni Taberna, ni Lisa na nag-I love you pa kay Taberna, at doon minamarites ni Lisa si Attorney Vic. And I'm looking forward na ma-interview ko si Attorney Vic Rodriguez ulit at ang masagot niya yung nilalaman ng audio ni Lisa para malaman natin. Alright. Pero dahil nga ito mga kababayan, nalubog na sila sa social media, hindi sila mananalo. Mainstream media, hindi kayo mananalo. Kasi lalabas at lalabas ang katotohanan. Ang ginawa nila Kuti ngayon, mga kababayan, ongoing, yung intelligence software na gamit sa Malacanang at ISAF ay pinapapalitan nila. Okay? Yung intelligence software ay pinapapalitan ng dalawang salot sa bayan na ito, na si Lisa at ang kanilang mga alipores, dahil po sila ay praning na dahil hindi nila alam kung sino ang mga puting ahas. Itong mga software na to, ito yung mga in charge sa mga dokumento, di ba, ng gobyerno.
Ayan yung mga system, yung mga ginagamit nilang systems, mga data chucho, analysis or analytics, mga ganyan-ganyan, di ba? I'm not gonna discuss that dahil hindi naman ako techie. But again, mga kababayan, itong mga intelligence software ay gusto nilang papalitan kasi nga, baliw na silang dalawa kung sino ang ating puting ahas at again, gagastos naman ng pera ng bayan at hindi lang yun. Tatanggalin nila ang mga taong nandiyadyaan na noon pa at yung mga taong ito sa intelligence ay sisibakin, tatanggalan nila ng trabaho. Ayon po yan sa ating puting ahas at naghahanap sila o nakahanap na sila siguro at this point in time ng bagong contractor para sa intelligence software na yan. Okay? Ngayon, mga palangga, dahil ito ay nung panahon pa ni Pangulong Duterte, itong mga intelligence software na ito. Kaya tamang hinala, tamang duda na naman, tamang bangag ng pulburon, itong dalawang mag-asawang jijimonyo. See? Tatanggalin yung mga nasa ISAP under, yung humahawak ng intelligence, well, ISAP, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. So, yan ang humahawak ng ating mga data para protektahan ang national security. Pero, again, it's bull. Kasi, mismo si Marcos Jr. ang nagbibenta sa inyo para isalang kayo sa bank. Alright? So, ngayon, mga palangga, papalitan nila, gagastos na naman ang pera ng bayan, gagastos na naman kayo dahil sa tamang bangag si Marcos Jr. at iniisip nila na yung mga nakakarating sa atin ay naglilik dahil si Pangulong Duterte, yung mga intelligence software na yan, ay panahon pa ni Duterte. Kung di ba naman mga bangag, ang inilalabas natin, hindi dumaan dun sa software na yun. Dahil yung bunganga mismo ni Liza Satanas, mga palangga. Sabi ni Eval Norm Rock, very British pero itsura very dugyot. I love that. So ayun mga kababayan, so dahil sa tamang hinala nila, gagastos sa pera naman, pagtatanggalin pati yung mga empleyado na nandiyan dyan sa intelligence department. Ayan. Then, ang question ko sa inyo, yun ba ang mga boses ni Lisa, dumaan ba yun sa software? Hindi. Because Lisa is fond of sending audio messages kasi tamad siya mag-text. Diba? Marami pa yung mga audio messages. At hindi yan, gusto ko sabihin sa mga syunga, hindi yan wiretap. Kasi pag sinabi mong wiretapping, yung may dalawang nag-uusap ay nirecord mo. At dyan, eksperto si Lisa Araneta Marcos na mag-wiretap. You know why? Bago pa umupo si Marcos Jr. ay kumukontak na siya ng mga tiwaling general sa AFP at PNP para i-wiretap ang mga taong pinagdududahan niya kasi tamang bangag na. Huwag kang magsinungaling, Lisa, sa gawain mong ikaw ang promotor ng wiretapping. Actually, pinaparating sa atin ng ating mga puting ahas, mga palangga, lalo na ikaw, Sas, Joey, lahat tayo na maingay, Attorney Trixie, sino pa ba mga palad? Mother Pebbles. Si Mother Pebbles, ang pinapakita naman ni Mother Pebbles, mga puwet niyang maganda pa. Ang kanyang buli na maganda pa sa feslak ni Lisang Cordoroy. Okay? Anong ibig ko sabihin? Pinag-iingat tayo na pwedeng panghimasukan, when I say pwedeng panghimasukan, ang ating mga private messages. Although sa akin, wala naman sila makikita na, ipagurgur mo si ganito, ganyan, kukontak ako sa Romania, o sundan mo to si distressed mother sa Turkey, kasi kailangan makuha natin yung ebidensya. Hindi naman ako si Lisa na ganyan, so wala naman silang makikita doon sa private messenger ko. Ang makikita nila lahat ng mga sexy pictures ko. But anyway, going back, seriously mga kababayan, bakit sinabi ko mag-ingat kayo? Wag na po tayong mag-usap sa messenger. Kasi napag-alaman ko, okay, may nakausap ako kanina. Sabi sa akin, Miss Marlica, mag-ingat ka.
tinatarget ka na. Mag-ingat ka sa mga messages mo. Sabi ko, sir, ganun-ganun na lang ba nila nabubuksan yung ating Facebook? Sabi niya, actually, Miss Maharlika, dumadaan yan, may mga approval dapat yan. May mga, bago ka magbukas o buksan mo ang Facebook Messenger o yung social media, kung mayroong court order or talagang merong due, what do you call that, legal process. Tapos sabi niya sa akin, Miss Maharlika, sa panahon ni Marcos Jr. at ni Lisa, sa tingin mo, dadaan sila sa legal process? Sabi niya, be careful. You know what? True enough. Kanina, mga kababayan, naalala niyo yung post natin? Yung kinanta ni Engkar, yung kinanta natin kagabi. Ito ito, dito sa Maharlika Network, kasi dalawa po yung ating Facebook page. Okay, yan. Kung di pa kayo nakapalo, ayan, Maharlika Network, akin yan, 42,000 followers. So ngayon, pinost natin kagabi ito. Itong kinanta ni Engkar, yung ito. Umaga, pag nagpasikuting, kakasingot, itong si Lisa As, aarangkada na, mangingid na, magdanakaw, nabangag sa palasyo para na tayo na, tambalos sa palasyo, si masigla, sa palasyo, harina, ang pera ng bayan. Simut na. Okay. So, active pa siya. Pinapakita ko sa inyo. Okay. Okay na. Okay. Active pa siya dyan. Walang report sa Maharlika Network. Pero nung lumipat ako, sa aking Facebook na isa, kasi di ba, dalawang Facebook ang pinatumba nila sa atin. Si Lisang may gawa yan. Gobyerno ang gumawa niyan. Huwag ka magsinungaling, Lisang Chutang Ginimes ka. Alright. So, mga kababayan, ito'y warning sa ating lahat. Okay? Yung mga sensitive, huwag kayo mag-uusap sa Facebook kasi si Lisa ay pwede niyang buksan. Ayan po yung isa kong page, Boljakan. Okay, naka-receive yan kanina ng report. Ang report nila, mga kababayan, yung kanta na tayo na magpulburon, di ba? So, eto, alright, naka-receive ako. Ayan, sabi niya dito, we remove your post. Okay. Ayan, Maharlika Network. Ayan, ito. Senior ko kasi. Ata nyo, we remove your post. Ano ang ni-remove nila? Tayo nang sumingot sa palasyo. Nakita niya? Shared by Boljakan. Tayo nang sumingot sa palasyo. So, dun sa kabilang page, wala siyang report. Ang ni-report nila itong Boljakan kasi medyo mas maraming follower. Bakit nila ni-report yung ano masama doon? Tayo nang sumingot ng pulburon. So, tama. Actually, nung sinabi sa akin ng ating puting as, na Miss Maharlika, mag-ingat ka, tinatarget ka na ngayon. Mag-ingat ka sa mensahe ka, sir, wala silang makikitang incriminating sa aking messenger kasi lahat doon mga nude pictures ko. So, anyway, ano nawala? Nawala tayo? Okay, may sound ba tayo? Sound check? Okay, may sound tayo. So, nire-report nila. Kaya, SAS warning ito. Okay? Kaya, SAS, Joey, Attorney Trixie, Mother Pebbles, lahat kayo ng mga palangga. Alright? Marami tayo dyan, mga palangga. Anong ibig sabihin ito? Huwag na tayong makipag-usap sa Messenger. You use app. Kung ano man ang app na komportable kayo. Marami namang app dyan. Mga kababayan, dahil lahat tayo tinatarget at ngayon dahil bangag na sila, okay? Asa na yon? Nakarating niya sa, alam na rin naman ang kanyang press score ito, na yung software ng panahon pa ni Duterte na working naman siya. Imagine, working naman yung mga intelligence software na ito. Pero dahil bangag sila mga palangga, akala nila, my God, alam ni Lisa na boses niya yun. Hindi galing sa software na yun. Galing yan sa telepono niya. Ay, Maharlika. Ito, bigyan ko kayo ng example. Okay, nag-usap kami ni Lisa sa Signal, sa WhatsApp. Okay. Asan yung bigao na yun? Sabi ko sa inyo, mahilig talaga siya voice. Okay. Ito. Ito ba yun? Bigyan natin, ha?
Pinuran niya na yata. Pinuran ng hitad yung iba. Pero nakuha ko na to. Okay? Happy Mother's Day. Sabi niya. Hi, Mahardika. Happy Mother's Day. I just read your text about being surrounded by bad eggs. Okay. Maganda to. Let me tell you what happened. Okay. Narinig niyo? Itong ano na to, this is good. Itong audio ni Lisa, nag-delete ang gaga, pero nakuha ko na lahat yun. Nag-delete ang puta ngayon. Ayan nag-delete si bakla, nag-delete si bakla. Ngayon, nakuha ko na lahat to, kahit delete niya pa. So, itong video na to, May 8. Okay? Nung sinabi ko sa kanila na napapaligiran sila ng bad eggs, ng mga itlog, yung pala siya ang pinaka-bad na itlog. Ito. Hi, Mahardika. Happy Mother's Day. I just read your text about being surrounded by bad eggs. Let me tell you what happened. Okay, to. So this is the story behind that. First of all, it was not our lakad, meaning it was not BBMHQ's lakad. It was the lakad of Lakas. So we just came in as guests. They took care of all the arrangements, the fireworks, etc. Huwag ko na tapusin kasi 2 minutes to. So itong ano na to, itong audio na to, dahil binoljak ko siya dito. Okay, dahil nga nung May 8, May 7, ng meeting di Avance, dinorobo ni Taning ang aking 2 VVIP tickets. So, dalawang VVIP tickets, ang sinabi na bibigyan ako, then, ang napunta na lang VIP. Ayoko na nga sana pumunta, kaya lang si Mother Pebbles sa Lakera, napakabait, siya ang nagbigay sa akin ng isang ticket, kaya nakabarating ako dun sa meeting di Avance. Kaya, message ko si Lisa Tanas noon, sabi ko, hi Lam, sabi ko, BBM meeting di Avance was a historic night that will stay in my heart. Angay na, budol na budol tayo nun, palangga. And my mind, sabi ko, in my mind forever. Worth it ang effort ko to be back home, to witness it. However, I believe you must know. Yan. Sabi ko, I was allocated 2 VVIP tickets, but I didn't receive them. I only received 1 VIP ticket. But parang nanlilimos pa ako to get it. Sabi ko, I had hard time getting it. Parang ngayon pa lang, marami ng bad eggs sa paligid ninyo. Sabi ko, anyway, I'm praying so hard. I'm praying so hard for BBM to win tomorrow. I'm going back to the States Wednesday. Mahal ko kayo, kachipan. Budol na budol talaga. Oh my God, kaya yun yung message niya. But again, pinapakita ko sa inyo na hindi po AI generated yung boses ni Lisa. At hindi nanggaling dyan sa intelligence software na gustong palitan. Gusto ko i-prove ang point sa inyo na talagang si Lisa ay nagsisend ng mga messages. Kaya nga nung inutusan niya ang asawa ni Tede Boy na tulungan sa pag-kidnap sa mga bata, ay gumamit siya ng audio. At again, yung boses actually video yan. It's not audio. It's not really audio. Tinanggal lang yung video kasi, strategy. At nandiyan na sa UN at human rights. Kaya, kaya tataranta na yan. Baliw na. Juang na si Kuting at itong si Ahas. Kaya itong intelligence software ay gusto nilang palitan at pati mga tao tatanggalin na. Kita ninyo kabagan, tanggalin na natin sila. Dapat yun ang mag-speak up. Tatanggalin yung software, nananahimik yung software. Pinakikinabangan ng gobyerno. Ang ginagagawin, dahil mga bangag, ibabasura o papalitan ng software, pati mga tao tanggalin. AI ba to? Yung tingog niya, yung boses na AI ba yan? Kundi ba naman mga sabog? Gagastos ng pera ng bayan para tanggalin ang mga matitinong software, mga computers whatsoever, dahil sa kabangagan nila, ayaw pa magpa-drug test ng mga hayop na yan. You have to get up, you have to speak up. Narinig nyo na kung gaano kababoy ka Gigi-mo niya si Lisa Tanas. Ngayon mga palaga, napapraning na nga ito mga hinayupak na to dahil na-alarma sila kahit sa amin yung mga binanggit, na-alarma na sila, it's not alarma, nabubo, najujuang na sila dahil ang mga kaalyado nila, like ako si Attorney Vic Rodriguez, si Glenn Chong, si Marlica, at na si Inday Sara, nagpabudol. Nakipag-tandem, siya ang pinakamataas sa survey, pero dapat siya lumaban ng presidente.
Siya ang pinakamalaking nabudol. Ako nga, it's okay dahil hindi naman ako, it's not really okay pala kasi we're fighting for the truth. Pero nabubuang sila dahil si Vic Rodriguez ay katandem na ngayon ng mga Duterte Glenn Chong. Sino ba pinangalanan? Si Sas. Si baby girl, hindi naman kami tatakbo. Ewan ko lang kay Sas, but pag tumakbo ka Sas, I will support you palangga. Ako hindi ako tatakbo. Okay? Tatakbo ako mamaya sa treadmill, pwede. But ganun pa man, sabog na talaga itong mga taong ito. Ngayon mga palangga, akala, matino ba yan? Matino ba yung tatanggalin nila? Okay? Yan, wala na. Ibabasura nila o itatapon nila itong mga software na ito at saka nila, dahil ito ay panahon pa ni Digong at tamang hinala ang mga bangag na ito dito sa mga lumalabas, hindi po ito AI generated. And even, okay, ano pa dito? Okay. At yung may mga natitira-tira pa panahon ni Pangulong Duterte, yung iba dyan hindi naman appointed eh. Diba? Ang iba hindi naman appointed dyan. Dumaan sila sa process kaya nandoon sila. So tatanggalin nila lahat. Bangag na yan! Mga kababayan. Ayaw na sumigaw. Alas 4 na pala ng umaga. Mga palangga, ang presidente nyo ay bangag. Nakita nyo yung 1.8 na shop-shop sa Ali Tag-Tag, nagpa-press con kaagad siya na ito ay pinakamalaking huli historical ito sa ating bansa. Ba't naglabas ang PNP? Hindi daw yun ang pinakamalaking huli. Hindi, fake news. Tapos later on, I know the next day, ano nangyari? Kulang, hindi daw 1.8, hindi 1.4 lang. Nasaan na punta yung 400 kilograms? Nasaan na napunta ang driver? Nasaan na? Ginababoy na kayo mga sir, mga ma'am. Ginagago kayo ng presidenteng bangag. Kayo ang mga matitino. Itong bangag na to, kaya bang yabang? Nagpa-press con? Bida-bidahan doon, 1.8, chuchu-chuchu, nagyabang-yabang. Tapos, bidiniktahan pa yung nakahuli na, ito, hindi to sanay sa press con, sabihin mo lang. Kapag nagsalita siya, na ganito ganyan, mag-i-intervene kami. Di ba? Sabi sa Malacanang press con. Tapos yung mga tanong doon, mga achipan na walang kakwenta-kwenta. Ano gagawin nyo? Tapangan na lang? Narinig nyo naman si Lisa kung gaano ka-vindictive. Di ba? Narinig nyo lahat. Ang cute na ng palakang kokak, sabi ni Jennifer. Di ba? Nakita nyo naman kung ano mga pinagsasabi ng Judas Estas Barabas na yon. Kung ano ang kanyang pagiging, may mental sila. May problema silang palangga. May problema sila sa alam nyo kasi, siguro naman, again, kung wala kayong kamag-anak, wala kayong kaibigan, wala kayong kapitbahay na nagpupulburon, nanonood kayo ng mga documentary, alam niyo kapag ang taong bangag, hindi lang sa pulburon, sa alak. Ang alak ay nakakasira ng jutak, ng neurons. Diba? Kaya nga yung mga nakikita nyo, mga dyan sa TikTok, pag sila bangag na bagag na, kaya yung bangag sa alak o bangag sa pulburon, si Lisa, doble, bangag sa pulburon, bangag sa alak. Nakita nyo yung interview niya? Diba? Alam natin na portrayal lang yan, scripted lang yan. Pero mukhang nakatoma ang Ginayupak. Kaya nga, kaya gumawa siya ng kwento na nakilala daw niya ako in 1997 at pumunta ako sa bahay niya. Nasa University Belt po ako, nag-aaral pa rin ako noong time na yon. Although I have, sabi ni Sas, I was in my early 20s at ako ay nag-aaral pa kasi working student eh. Tapos na-jaundice ang lola ninyo. May anak na ako noon, 1 year old. 1996 ako ng anak eh. O diba? 1996, so may 20, ang Jonakis ko. So yun. Sally Kigochi, I love you, Tuning. Okay, balik tayo sa issue. Nasa na ba ako? Dito sa, dito sa intelligence. Alright? So yan ang ginagawa nila ngayon. Yan ang pinagkakabalahan ni Lisa Tanas ngayon. Actually, nagpa-meeting sila right after mga kababayan, nung nag-trending na, nagba-viral na, itong kahangagan niya, kasyungahan, na naglubog sa kanya, lalo sa Kumunoy,
ay nagpa-meeting sila kung paano na naman nila tayo ampatin, kung paano naman nila i-counter. Nagpa-meeting sila at syempre gastos na naman ng taong bayan yan. Right? So ngayon mga kababayan, ano pa sinasabi nito? Well, you know what? Yung mga pinagsasabi niya doon sa yung pinagsasabi niya doon talaga sa kanyang interview, siguro naman natouch natin lahat yan, pero paminsan-minsan balikan natin. Babalik tayo sa tunay na issue, itong pulburon, itong pagiging kidnapper ni Lisa. Ito ang tututukan natin, at pagiging bangag ni Kuting. Nalulubog na kayo. Sabi ko nga, papayag ba kayo na itong Lisa Araneta Marcos ang kakamal ng pera ninyo? Siya ang loan better. Siya nagpapanalo kay Mel Robles, magkakasabot yung mga inayupak na yan. Mga kabalangga, magkakasabot sila. Sila ang nagkukolekta lahat ng pera, kaya kayo lubog na lubog. At dito nga sa Bureau of Customs, imagine nyo nalaman ko, itong si Venier Bakiran, na itinalaga pala ngayon, last year. Anong date na last year, tiyan mo, na-overlook, hindi natin nakita. Pero si Venier Bakiran ay kasama sa pinangalanan sa Congress ni Swansing, together with Michael Ma, at inappoint ni Marcos Jr. dyan sa Bureau of Customs na sabot ni Rubio. At nakarating sa ating impormasyon na nagpapapasok sila ng mga oil-based na kush o ng Mary Jane galing sa Thailand. At yan ay magkakasabot nila I have to read ang daming information. I can actually medyo bangag tayo ngayon dahil kulang tayo sa tulog ng konti. But hindi tayo bangag sa pulburon. Pero ang bagong, it's not bago, it's luma, dyan ngayon sa Bureau of Customs. Itong si Bakira na inappoint ni Marcos Jr. bilang Deputy Commissioner. Isa siya sa pinangalanan na smuggler. Kasama si Michael Ma dun sa 10 ba yun, mahigit pa, wala na sa harap ko ngayon ang data. But again, nandiyan yan. Yan ang pinigil ni Marcos Jr., ni Tambaluslos ng Kongreso, ng Senado, na huwag pa imbestigahan si Michael Ma. At kasama doon si Venier Bakira na smuggler. Ngayon, Deputy Commissioner siya, katulad ng pag-appoint kay Michael Ma na Special Envoy to China, ayon sa ating informante ngayon dyan sa Bureau of Customs, ay talagang walang humpay ang kanilang pagpapapasok ng mga illegal. Kaya itong shab-shab na nahuli na ito, malamang itong mga ito ang nagpapasok dito. Paano makapasok yung 1.8 tons na yan? Dahil sabi ni Marcos Jr., sure na ako, di ba sabi niya dun sa press con, sure na ako na ito ay galing sa ibang bansa. Di ba? Hindi niluto sa loob ng Pilipinas. Sabi ko nga, paano niya na sure? Sure na siya. Tapos sabi niya 1.8 tons. Pero it's not 1.8 tons. Daw 1.4. Kaya sabi ko, sininghot niya. So para sa kalaman ninyo, ang ginagawa pala sa Bureau of Customs, yung mga illegal na pumapasok, not illegal, mga smuggling, ang ginagawa nila, Venier Bakiran, nila Rubio, lahat sila nila Lisa, ni Martin Araneta, lahat ang mga inayupak na to, ayon sa ating informasyon, kumukuha sila ng mga katulong sa probinsya, mga kasambahay, gagawin nilang kasambahay, tapos pakukuhain nila ng business permit na kunyari, bogus, kumbaga, kunyari ito si Maria Kuri-Kuri, may kutiba sa buli, o kumuha ng business permit, okay, Lisa Smugs, trading chuchu, kunyari. So, ang ginagawa nila, doon ipapangalan kay Maria Kuri-Kuri ang mga kontrabando. Katulad nitong push na ito. Okay? Ngayon, mga palangga, katulad itong push na ito, itong, what do you call it? May pumasok na messages. Okay, mamaya, basahin natin ang palangga. Hi, Z, nakita ko yan. Okay, ngayon, so, pinapangalan dito sa mga kasambahay na walang kamuwang-muwang na kapag hindi sumunod sa kanila, may kalalagyan. See, kung gaano ka naggagoy, gago is not the right word. Kung gaano ka dechimonyo, kataksil, kahalimaw sa banga, itong mga tao to. So, itong mga katulong galing sa Pilipinas, kasambahay, kunyari, i-recruit na ng kasambahay, tapos ilang tagal-tagal na, ito, Day, ilagay ko yung pangalan mo, Day, bigyan na ng konting bonus, siguro, sige, bigyan ka na 10,000, 20,000, pagdala mo sa inyo sa Bisaya, kay Galuoy man.
they are victims also. So, ang ginagawa pala dyan sa Bureau of Customs, yan ang bagong-bagong nakarating sa atin at saka ang dami information. Doon sa mga nag-send sa akin, sir, it's overwhelming. Isa lang ako. Okay? Isa lang ako. Pero syempre, iba-iba tayong pinag-topic sila sa iba-ibang, si SAS, dyan sa West Philippine Sea. Diyan sa international. Ako dito sa mga karumalduma, mga kahayupan. So, ang ginagawa nila dito, mga kababayan, kinakausap si Maria Curi-Curi. Day, Maria Curi-Curi, lagay ko yung pangalan mo. Ikaw ang may-ari ng Liza Fair Trading Chuchuchucho. Diyan ngayon nila ipapasok ang mga kontrabando. Whatever kontrabando, agricultural smuggling, cars, kung ano-ano pa, like yung, di ba, yung Bugatti. Kumusta na ngayon yan? Tumigil na investigation. We'll go there sa mga susunod na vlog. Yan ang ginagawa nila. So, like itong mga Mary Jane na to, yung galing sa Thailand. Ito yung mga all-based, parang ballpen na lang daw kalaki to eh. Sila Biner Bakiran, sila Michael Ma, sila Martin Araneta, sila lahat, ayon dito sa ating mga source, si mga negosyo lahat nila, nagpapapasa sa, kaya kung matino lang ang gobyerno natin, matino lang ang Kongreso at Senado, huli lahat to. Madali lang i-audit to, madali lang sakotihin to. Kaso sinong sasakote sa kanila? Magkakatabwat sila. Kawawa si Inday, napagawa ng business, ganon-ganon, tapos ipapasok kay Inday, sila ay mga dami lamang. So, hindi nagtatagal ang negosyo. Dahil mainit, para hindi matrace, after 9 months, isasara na ang trading company na inopen ni Inday. Gagawa na naman, kukuha na naman sila, sinene, kuri-kuri naman. From Maria Curi-Curi, sinene, kuri-kuri na naman. So, eto ang nagiging laro ngayon dyan sa Bureau of Customs. At sino? Sino ang nasa likod? Si Lisa, dahil wala siyang kabusugan sa pera ng bayan. Kaya kung hindi kayo kikilos, kailan kayo kikilos, buha ka ng Genemes, kung gusto nyong lumubog na lumubog ang inyong buhay, di sige, tanggapin ninyo. Pero kung gusto nyong mabago pa at matanggal itong mga hinayupak na ito, you have to get up and speak up now. Enough for the kabalbalan ni Lisa Ahas na cover up, pa-drama effect, pa-victim-victim ang iyo di puta. Diba? Nag-message si Z, shout out Palangga. Ang tawag siya, sabi niya Palangga, Freudian slip, yun Palangga. No, nasabit ni thank you for that word. Yeah. Okay? Freudian slip, yung sinabi ni Ahas na siya ay tatawag sa Romania. Diba? Google nyo para matuto kayo. Freud, from Sigmund Freud, right? Okay? Tama ba ako? Google it. I-correct mo ako mali. Alright? Hindi. Maria Curi-Curi, sabi ni Leona Vertusio. Kawawa si Inday Maria Curi-Curi. Ay, naku, mga Palangga. Actually, tired ako ngayon kasi na-busy ako. Alam naman ako, may ginagawa din tayo. Pangkabuhayan. But, hindi ko kayang tiisin yung hindi tayo pwedeng tumahimik na si Lisa pinapasundan pa rin niya ang distressed mother sa Europa. Natataranta yung mga mag-ina doon. Kaya Lisa, pananagutin ka talaga, pananagutin ka namin. And I hope this distressed mother, if you're watching, you have to speak up, Day. Kailangan mo nang ibukela sa buong Pilipinas, buong mundo, itong pagiging mastermind ni Lisa sa iyong pagiging, dahil hindi ka niya bubuhayin. Katulad na sa akin. Hindi ka niya bubuhayin. Mismo, di ba? Sabi nga na yung Zini Palangga, that's what you call Freudian slip of the tongue. Nadulas siya. Nasa utak niya na mayroon siya mga kontak sa Romania, sa Turkey, para manggurgur. Di ba? Si Emmanuel, yung mga ex ni Kuting, actually, tsaka natin pag-usapan siguro, medyo light. Kasi sa tutusin na nanahimik na ito mga excess niya eh. Diba? Huwag na lang ito Palangga. Dito tayo sa matinding issue. Okay? Itong ginagawa ni Marcos Jr. ngayon na, again, alam na natin na may hitman silang kakilala sa Romania dahil pag gusto lang ni Lisa, tatawag siya sa Romania. At meron na ngayon, yung sa Turkey kasi wala nang distress mother na yun. So kung saan man ngayon, nakatenga o nakatira itong si mother kasi nasa Europe daw eh. Hindi ko alam kung saan part ng Europe, basta nandoon. Sila ay, para silang mga, anong tawag dyan?
Yung palipat-lipat ka, diba? Para silang mga ate. Yung mga aitas sa atin, di ba, noong unang panahon, palipat-lipat, wala yan, tignan mo. Wala silang bahay na maayos kasi natatakot sila, itong nanat na aitas, itong mga distressed mother, mga palangga, na magurgur sila. At sinong gugurgur sa kanya? The fact na si Lisa Araneta Marcos ang mastermind at pag-fabricate ng crime at pag-ayos ng mga papel dahil sabi niya nga, she's good at that, talking to the wife of Teddy Boy Locsin Jr. Ayan, tahimik. Alam mo, dapat mga jutang Genevis ko, lahat kayo talagang maparusahan sa ginagawa ninyo o sa ginawa ninyo. Kaloka naman si Sas. May nag-send sa akin. Nakita ko na to palangga. Sabi ni Sas, tinagda si Kuting, don't you wish your girlfriend is... si palangga, oh. Ay, nako, nakakaloka. But anyway, you're beautiful palangga, Sas. Anyway, yeah. Okay, may natutunan tayo ngayong gabi, di ba? Freudian sleep. Galing talaga ng mga palangga ko. So anyway, so yun po, si Lisa at si Marcos Jr. ngayon ay natataranta na at sila ay nagbabayad nagtatanggal na ng mga trabador dyan sa intelligence, mga kababayan, dahil sila ay baliw na kada hindi nila ma-pinpoint kung sino ang ating puting ahas. See that? Diba, may bago na namang message. Ingat ka palagi, sabi ni Solid Maharligan ako. Diba? Kaya pala si Tukmol Tunying panay pagwapo, sabi ni Winsan Salot. Okay? So, okay. Sige, define natin. Sabi ni Palangga. Ano daw ba yung Freudian sleep? Okay, ito ang ibig sabihin nito na ang isang tao, okay, when someone unintentionally says something that reveals their subconscious thoughts or desire, diba I said that, subconsciously, but tinulungan ako ni Z, the exact term, Freudian sleep. So subconsciously, diba, naisiliwalat niya na mayroon siyang mga kasabwa, mayroon siyang pwedeng kunin na manggugurgur doon. Okay? Sabi dito, often in humorous or revealing way. It's named, tama ako, it's named after Sigmund Freud, the founder of the psychoanalysis, you know that already, di ba? So, hindi naalintana ni Lisa na dahil bangag siya, nasasabi niya yung mga secret niya sa kanyang jutang na bangag na mayroon siyang contact na manggugurgur from Romania and Turkey and parts of Europe. Kaya napakaganda ng case na to na i-present sa FBI at sa authorities dito na, hey, look, actually yung mga nilaban, hindi yan na mababawi yun kasi documented na yon. Diba? Tinranscribe ko na at andyan na yung video. So, etong magsusupport sa sinasabi ko na nireport ko na si Lisa at si Mel Robles ay pinaplanuhan nila akong gurgurin. Imagine mo, magkaibang lugar sa Cork Restaurant dyan sa BGC, which is napuntahan ko yan. Then, doon sa Maisog, may nagsabi na, Marlica, ipapapatay ka ng gobyernong ito. Ba't do you think natatakot ako sa inyo mga jutang ang ginemes kayo? Kayo ang unang titigyan kayo, gugurgurin kayo ng taong bayan. Tandaan nyo yan. At nakita nyo mga kababayan, balikan natin. Okay? Yung mga drama ni Lisa na very, very New York siya at very British yung kanyang anak. Ibig sabihin ito ay, again, hindi niya sinasa puso ang pagiging Pilipino. Kaya lang sila nandyan dahil gusto nilang kunin ang pera ninyo at gamitin ang power para mangharas, para manggurgur. So kumilos na kayo mga nasa Pilipinas, talagarin nyo na palabas sa palasyo, sabi ni Bambam na nag-comment. Okay? Si Janmar Barbona, thank you, Amping Palangga. Si Tita Belle na nakita ko kanina, doon sa restaurant na pinuntahan namin, Tita Belle from Glendale, California. Andiyan ako kanina. Talagang nakilala niya ako. Talagang
iba yung alindog ko noon dahil nakasuot ako ng helmet. Nakilala pa rin niya ako at nagpicture kami. Tita Bel, thank you for watching. Okay? Tita Bel or Auntie Bel. Jojo Model from Toronto, watching from Taguig, sabi ni Sarah Calawi. Uy, Sarah, kumusta ka na palangga? Ganun pa man, mga kapapalangga, pero bumalik ang taba ng lupa. Ano yun talaga? Lumipat ang taba. Ito lumilipat para bumalik ang taba ng lupa, sabi ni Daphne Tiempo. Okay. Para ako si Lisa. Ay, Tunying. I have the latest Marites for you. O, di ba? Inano nyo na ba? Inatak-atak nyo na ba si Tunying? Atak-atakin nyo, wala nang kredibilidad yan taong yan. Alright? Wala nang kredibilidad si Tunying. The fact na siya ay nakipag-sabuatan kay Lisa at mga pakipagsabuatan sa interview na yan, kunyari, dumaan pa siya sa office, sa secretary, yan isa pang, isa pang hudas. Sabi ko nga, kasabwat nga eh. Diba? Narinig nyo na, diba? Narinig nyo? Pero pag hindi nakarinig, balikan nyo yung mga ibang video. Alright. Ngayon, punta tayo sa hearing ng what do you call it? Investigating agent. Di ba, pinalabas ko sa inyo yung actually 3 documents na tinakpan ko ang pirma ng investigating agent. Na sinasabi ng PDEA na yun daw po ay AI. So, ang gagawin ko, Senator Bato. Okay? Dahil alam ko may kopya ang PDEA unless na sinunog nila. I-email ko sa inyo sa Senate. Senator Bato, alam ko, sinabi mo naman through our common friend na natanggap mo na ang email ni investigating agent na siya ay willing mag-testify para sabihin sa taong bayan kung AI ba yung dokumentong inilabas ni Maharlika. Since meron akong kopya na hindi nakatakip yung signature na yan, i-email ko yan sa'yo. Tomorrow or Monday dyan. Tomorrow is Monday na ba dyan? Basta i-email ko sa'yo para makita mo yung pirma na yon. So with that, maybe pwede mong kontakin ang investigating agent. Well, actually hindi eh. Nagsulat na sa'yo yung investigating agent eh. So dapat kung nakarating sa'yo, alam mo na kung sino yon. But again, ibigay ko pa rin sa iyo yon. I-email ko yun sa'yo, Senator Bato, at huwag mong bibiguin ng taong bayan. Pipressurein ka namin. Okay? Hindi mo pwedeng ipabaliwala. Naniniwala naman ako sa'yo na ikaw ay open dito sa investigation and the fact na ikaw ay para sa what? Sa tama? Then you prove to us. Patunayan mo na hindi ka magpapabayad o magpapaareglo o magpapabackdoor kay Marcos Jr. at kay Lisa Araneta Marcos. Dahil nakarating sa akin ay ikaw ay bibilugi nila. Ayan, inunahan ko na ayoko sanang sabihin to. Gusto ko sanang sabihin to sa'yo privately. Okay? Pero gusto ko sabihin sa taong bayan, nakarating po sa atin from my informante na gagapangin si Senator Bato para hindi matuloy ang hearing sa investigating agent. Now you know. Una, nung inilabas natin ang papel, ang pre-op and authority to yung authority to huli the kuting, di ba? Ngayon mga palangga, ano ang ibig sabihin nito? Pinuwersa nila ang mga agents na nung taong yun, 2012, doon pinapirma na, pumirma ka dyan, ako si Tarpulano, na pumipirma, na nagsasalaysay, na yung pinalabas ni Maharlikang alindogan ay AI generated o hindi nag-exist. So, pinwersa nila yan para gamitin nila sa Senate hearing. Ngayong araw, nakarating sa akin, Senator Bato, na ikaw ay iba-backdoor nila. Gagamitin, kakausapin ka nila na wag mong ipatawag si investigating agent. So, ngayon, pag hindi mo pinatawag, alam na ng taong bayan. Ngayon, it's your call. Sabi ko nga, make it or break it para sa taong bayan. Alam mo na, pag may lumapit sa'yo, don't entertain them na ikaw ay babayaran. Yan gagawa dahil ang sagot sabi sa akin, lahat daw nagagawa sa pera. Pera-pera lang yan. If money talks, everybody listen. Yan ang nakarating sa akin. So prove
to the Filipino people, Senator Bato, na itutuloy mo itong pagpatawag sa investigating agent. Mag-open ka ng investigation. Alam mo na si Lasso ay meron ng pinaginawang persahang affidavit sa kanyang mga agents, PDEA agents, and now nakarating sa akin at binibigay ko sa taong bayan na ikaw ay, sabi nga, kung pwedeng bayaran or pwedeng kausapin, well, you know, the fact na pwedeng kausapin, ganyan-ganyan, ano ba? So, pag mga ganyan, ano ba yung kausap? Anong kapalit ng usap? So, I hope, Senator Bato, wag mo kami bibiguin kasi sabi ko nga, I'm not gonna stop. May patong na yung ulo ko eh. Papapatay ako ni Lisa, galing ang hitman sa sa Romania o sa Turkey. So what's the point na aatras pa ako dito? Total, gusto naman na pa ako gurgur, ibuhos na natin sa taong bayan para at least, you know, I hope not, that hindi sila magwawagi. Mawala man ako sa mundong ito, may nai-contribute ako sa bayan ko, sa lupang tinubuan na in-expose ko itong mga jutang ginemis na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, men and women in uniform, ano ba, napapagod na rin ang mga taong bayan. Idadagdag ko pa. Okay? Itong, hindi, wag na lang po muna pala yun. Okay? So, inalabas ko na sa inyo, ngayon na nagme-meeting na sila, nagbe-brainstorming sila, kung paano, well, you know what, hindi naman na mag-i-effect kung paano si Ryan, ano bang binabato nila kay Maharlika? Ano bang binabato nila kay Sas? Ano bang binabato nila sa amin? Yung hindi nabigyan ng pwesto. Hindi nga ako qualified. Di ba? I'm not qualified at all. Because you have to renounce your citizenship. Ano ba pwede niyong ibato sa amin? Personal attack? You're not gonna win. Kaya nga hindi na umepekto yung mga binayaran ni Lisa, ni Mel Robles, na mga dugyot vloggers, kaya si Lisa na ang lumabas. Imagine mo, nagkaroon siya ng time para sa amin, at on our part, winning yun. Diba? Imbis na mag-asikaso siya para sa kalwanan, magawa siya ng mga proyektong may katuturan. Pero nakuha pa niyang magpanggap na labanderang hindi nabayaran, hindi nagsuklay ng buhok, diba? Dry, you know, lahat, kasyungitan, lahat na lang. Kung si Sandro ay parang bomba sa inodoro, si Lisa naman yung laman ng inodoro na binomba ng plunger. Right? Ay, nako, ambot sa imong lubot, Lisa. Ang ganda-ganda pa talaga ng lubot ni Mother Pebbles kaysa sa mukha mo. Totoo yun Mother grabe, makinis. Anyway, si Bobby Bayan, thank you Palangga. Isa pa yan si Tulpo na nanahimik, sabi ni Yosefo Lakad TV. Yes, anyway, we will fight para sa katotohanan. Malapit na sila. Huwag natin paabutin doon ang susunod yung zona. Kita nyo? Hindi pa ba hudyat yan? They are bagsak na. Maliban sa trust rating, bagsak na ekonomiya, bagsak na kayong lahat, bagsak sila. Pero bago kayo bumagsak lahat, sila muna dapat ang bumagsak. At lisanin ang pwestong hindi sila nararapat dahil imbis na kayo ay pabangunin, ang pinapabangon ang mga smuggler, ang kanilang mga kasabot na smuggler ay ina-appoint pa lahat. So you have to do your part. Do it now. Balik tayo sa issue ng pulburon, kidnapping, dadadadada. Huwag natin tigilan dahil diba, may bago tayo na baka may bagong breaking news. Tignan natin to. Alam mo naman ako, mga puting ahas, bigla na lang sumusulpot. Oh wow. Mahaba to. Tsaka na to Palangga. Kailangan natin basahin at intindihin. Again, eto I have to tell you honestly, nape-pressure ako sa inyo. Actually, pagod ako ngayon Palangga. Siguro naman nakikita niyo pag yung energy ko buhay na buhay. I'm tired. Okay? I'm tired. Pero sabi ko, mga Palangga, nagme-message, Ma'am, anong oras ka Miss Marlica, anong oras ka magbablog? Pwede naman ako matulog Pero gusto ko yung laban natin tuloy-tuloy. Yung momentum huwag nating sirahin. You're already there. Na-witness nyo na, narinig nyo na kung paano bangag si Lisa. Kung paano sila wala sa tamang kaisipan.
Do your part. Kung ako kahit pagod, tuloy-tuloy ang nga bells, na kahit may patong ang ulo, gusto nila akong gurgurin. Si distressed mother na gusto din gurgurin. Kayo dyan sa Pilipinas na hindi kayo matahimik dahil narong dumadami ang mga addictus benedictus dahil nga ang pulburon ay lalong kumakalat at ang mga illegal na pagpasok ng pulburon ay sila-sila lang. Do your part. Tao lang ako, napapagod din ako, but sabi ko nga, I'll try my best na hindi ako mapapagod. Para pag dumating na ang moment na makaraya natin ang mga hinayupak na yan, at least man lang, nagwagi tayo ng bonggang-bongga. Nagkaroon tayo wagi na tayo eh. Sabi ko nga, dapat na si Lisa ay nagmukhang tanga at nagpanggap at sinagot ang mga kritiko like us. Like Attorney Vic, Attorney Glenn Chong, Sas, Inday Sara, Anda Dutertes. Panalo na tayo, apektado na sila. I-push na natin.